Ang Quran ay hindi salita ng Diyos. Sige po, start na po tayo. Prophet Sheikh. Okay, magandang gabi mga kapatid. Ako nga pala si Prophet Sheikh Yahed, isang Christian, Trinitarian Christian, o Christians. Alam niyo naman na mostly ang ginagawa natin is not to insult but to spread the truth which is we believe in. And yan yung aking pakilala sa sarili ko. Sarili na kung sinasabi kong, claim ko na ako student ni Christian Prince, one of my mentors in internet regarding the apologetics against Islam, against the false of Islam. So, ang topic natin is, this is the Quran, the word of God or salita ng Diyos. So, patutunayan natin ito, gaya ng dati, ginamit natin, yun mababasa, gagamit tayo ng mga batayan sa Quran, kagaya ng Surah Ash-Shu'ara, 26:192-196, at sa 482, sa mga salin ng mga English, etc. Ngayon, dito naman sa 26:192 hanggang 196, sinasabi daw na kung kay Allah galing kaya malinaw sa Arabic ang Quran, at sa 482 Surah An-Nisa, ito ko naman ito ay may maraming mali, hindi ito kay Allah. So yan, batayan kung ito ay maraming mali, hindi ito kay Allah. So ibig sabihin ng maraming mali, mahigit sa isa. Suriin natin kung ano yung mga mali sa Quran. Unang-una dyan, kontrahan kung ano ang unang nilikha ni Allah. Sa paanong paraan? Mababasa yan sa Surah Al-Baqarah, ayat 20 and chapter 2, verse 29, chapter 41, verse 9 to 12. Kasi ang nang sinasabi dyan, kontrahan, unang nilikha ng Allah, yung langit. Tapos, langit na una, tapos earth na. Langit, earth. Ngayon, kapag pinuntahan natin yung chapter 79, verse 29 hanggang 32, ano ang naula? Kabaliktaran. Basahin natin yung muna. Chapter 2:29. He made for you all that lies within the earth, and turning to the firmament, he proportioned several sky, he has knowledge of everything. Yan. Nauna daw ang mundo, tapos sumunod ang langit. Ganon din yan. Sumasang-ayon din dyan yung 41:9 of chapter 41 verse 9. Sabi niya dyan, earth, tapos may mga mountains pa, etc. Tapos umakyat si Allah sa langit, ginawa ang langit at kung ano-ano pang mga bituin. So, anong nauna? So, may kontrahan. So, dalawang verse magkaugnay na magkasundo. Sabi la earth, sabi nung pangatlong verse, ay hindi, langit. Pangalawa, hindi alam ng Diyos ng Quran kung paano nabubuo ang bata sa sinapupunan. Mababasa yan sa chapter 23 verse 14. Yan kasi ang ginagamit ng mga kapatid natin sa humanity na Muslim na sinasabi na scientific daw ang Quran. So dahil ito ay gawa ng Diyos. Pero hindi niya alam kasi bakit paano? Sabi niya, then we made the sperm drop into clinging clot. We made the clot into a lump. We made the lump bones, and when covered the bones with flesh, blah 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 blah. Hindi po niya alam. Bakit hindi po ganyan ang pagkakagawa sa bata? Ayon na rin sa science na alam natin. Number 3, sumusumpa ang Diyos sa Quran sa kanya mga nilalang. Diyos ka, hindi Diyos ang nagsasabi ito. Kinokopya lang ito ni Muhammad sa mga naririnig niya noon. Okay, nagrarap lamang po dito si Muhammad. Biruin niyo mga kapatid, sumusumpa si Allah sa sa igos at sa ulibo na mga prutas. So, mabuti na lang siguro kung buti lang nakapagpreno ng bibig sa Muhammad dito. Kung hindi, baka sumumpa si Allah sa ngalan ng bayabas, santol, saging, papaya, mais, Las Vegas, Malobesia, Manila, Baguio State, etc. Mababasa niyan sa chapter 95, verse 1. Pang-apat, nakakatawang aya na pinag-iimbento ni Muhammad para lang sa kapritsyo ng laman niya. Mababasa niyo sa 33:53. Mababasa kasi dyan, oh, you who believe, do not enter the house of the prophet except when you are permitted for a meal, without awaiting its readiness. But when you are invited, then enter, and when you have eaten, disperse. So may inimbitan siya sa kasal niya. Kanino? Yung dati niyang manugang. Sino ba yun? Si Zainab. So dahil may inimbitan siya, ang daming tao. Ngayon, nung sinabi niya, nung kakain na sila,
Nakakain na po sila, no? Medyo nahihiyang paalisin ni Muhammad yung kanyang mga kapanalig. So, naghintay siya, bumalik siya ulit. Pagbalik niya, meron na namang 3 tao. Nandun, nagkwekwentuhan, bla bla bla. So, ganun ang ginawa ni Muhammad. So, anong ginawa? Lumabas itong 3353 ng Quran para lang gawing kapritsyo o gawing dahilan si Allah. So, sabi niya, kapag kayo inimbitan na sa bahay ng propeta, except when you are permitted for a meal, kung kayo ay pinayagan para sa pagkain. Kapritsyo po ni Muhammad yan. So, ibig sabihin, hindi ito salita ng Diyos. Panglima, naghamon po si Allah. So, anong nangyari po? Naisa ako si Allah. Kasi anong una, naisa ako si Allah, paano? Ano ba ang hamon ni Allah? Sabi niya, kayong mga jinns at mga tao ay hindi kayo makakagawa ng Quran. Nakagawa nga po ba? Opo. Sa chapter 1788, sa translation ni Maududi, yan yung sinasabi, ito yung challenge niya, gumawa. Pero sa 2.23, sa 2.23 sinasabi rin niya to. If you haven't up, we have revealed to you our bottery. Okay. Ngayon, sa 22.52, nag-call si yung Satanas. Sabi niya, okay. Pag pinunta niyo yung 22.52, sa paliwanag ni Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir, etc., naloko po si Muhammad. Alam naman natin si Muhammad ay propeta ng mga Muslim. Sa kanya nang galing ang Quran na ibinigay ni Jibril. Pero pala, nagaya ni Satanas ang Quran. Kaya pinagalitan pa nga siya dyan. Pinagalitan si Muhammad ni Jibril. Bakit? Hindi yan yung binigkas ko sa iyo. Kaya gumawa na lang siya ng paraan na i-abolish di umano ang mga naitapon. Sandali po. Time moderator. Stop time po. Nalagdag po yata si Tahir. Okay po, bumalik na po kayo, Tahir. Okay po. Okay. Pasensya po yung yung wifi ko na patid yata. Okay, sige. Tuloy po. Okay. So for linaw dyan po, tinuto ito na ipasok ni Satanas. Ang gusto man mensahe para kay Muhammad. Kaya't ginawa ni Allah, yung nga, binura daw niya ang mga salita na pinagsasabi ni sa mga propeta. Pero pinaka talagang kanyan is si Muhammad. Po. Kung titingnan naman natin paliwanag dyan, pati si Al-Razi po, talagang siniwalat at talagang pasok na pasok sa banga yung hamon ni Allah. Ano pa? Si Uthman, isang tao. Mababasa yan sa mga hadith ni Uthman. Sahih Al-Bukhari, 4483, etc. Ang dami po yan. So, pasok. So, ito yung nangangahulugan na ang Quran ay hindi salita ng Diyos. Sinabi ko pa, 5 puntos. 5 puntos. Yan. Yan lang nga sa mga 5 sa maraming kamalian ng Quran. Kaya ito yung nangangahulugan na ito ay hindi salita ng Diyos, kundi gawa-gawa lang ng tao. At ang pinaka talagang suspetsya natin is si Muhammad. Kung si Muhammad man ay talagang nag-exist sa mundong ito. Okay po. Yan po. Okay. Ulitin ko yung aking puntos. Kuna dyan is kontrahan. Hindi alam ng Diyos ang science kung paano mabuo ang biology, basic biology. Pangatlo, pero mo Diyos, susumpa ka sa iyong nilalang ng mga prutas. Pang-apat, mga pinag-iimbento, nakakatawa na pinag-iimbento ni Muhammad. Isa sa pinag-iimbento ni Muhammad. Pang-5, natalo si Allah sa sarili niyang challenge sa Quran. Yan po ang aking first stand. Nabibay po na yung 1 minute na aking time. Thank you. Alright. Okay, natapos po ang unang tindig ni Yahid. At ngayon meron pong pagkakataon si Tahir na magtanong. Meron po tayong 10 minutes para sa tanungan. Tahir, ready na po ba tayo? Tahir, medyo mahina yung ano mo. Sige bro. O, ready ka Mahina na? yung signal.
O, so, sige, Wala, sa'yo bro. na ang Bro, floor. Inshallah. Sige. Okay, good na yung ano. Oh, wala na naman. Tayo na lang po natin sandali. Wala, Okay, bro. Taher? Okay. Yun, nawawala-wala ka. Wala, bro. Okay na. Salita ka lang. Ito ba yung platform na sinabi mo, bro? Okay, ito yung platform na sinabi ko, bro. Hello? Nagtanong na ba, mga bro? Wala pa, bro. Anyway, salamat. Sige po, tanong ka na, Tahir. Tahir, pwede ka na magtanong. Pisan mo na magtatanong at mag-start na rin tayo. tayo. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Sige. Yung topic kasi, ang Quran ay Hindi salita pa ng magtatanong Diyos. ka, Tahir. At binabanggit ni brother na ito ay salita ng Allah. Siguro lilinawin ko lang, brother, kung naniniwala ka na si Allah ay ang Diyos. Hindi po. Ginamit na lang natin in fairness sa debate na to na yung Diyos dyan is yung Allah. Next na tanong. Next na tanong po. Sige po, kasi kung hindi ka naniniwala na si Allah ay Diyos, wala kasing basis yung argumento natin, ano. Kasi kung hindi Diyos si Allah, doon pa lang, talagang lahat ng binahagi o pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo sasangayon. Moderator time, Tahir. Tahir, Po. sandali lang po tayo, moderator. Tahir, diretsong tanong lang kay Prophet Sahid. Ano yung pangalawang tanong mo? Nagpe-premise lang kasi ako bago ako papasok sa usapin kasi kailangang maintindihan yung topic natin kasi salita ng Diyos. Kung hindi niya pinapaniwalaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos, so anong point ng usaping hinahamon niya sa atin? Okay po. Ito yung sagot po, ano? Ginagamit na lang natin yung Diyos dyan as in terms of Allah para matuloy lang po ang debate. Kaya hindi na po ako nagwan. Kaya sinasanguyan na muna natin pansamantala na yung Diyos dyan ay yung Allah. Next na tanong. Next na tanong, Tahir. Anyway, inshallah, darating ang panahon paniniwalaan mo ng lubusan. Ang sunod kong tanong sa iyo, ginawa mong batayan yung kakasalungatan sa banal na Quran, tama po? Opo. Next na tanong. Maliban sa contradictions, ano pa yung isa? Ay 4 po, 5 po ang aking binanggit. Contradiction, hindi niya alam ang basic ng biology. Pang-4, nagbibiro si Allah, hindi sincero sa pamamagitan ng panunumpa sa prutas. Pang-4, inimbento lang ito ni Muhammad. At ang pang-5, naisa ko si Allah sa sarili niyang hamon. Next na tanong. Next na tanong po, Tahir. Sige po. Yung pinupunto mo na contradictions po, kapatid, nirefer mo ba sa Arabic na salin ng banal na Quran, kapatid? Ay opo, ito po ay mga salin ng inyong mga scholars at yung salin ng inyong mga scholars ay galing sa sa Arabic. Inirefer ko rin po yan sa mga lexicons at sa mga tafsir. Next na tanong. Next na tanong, Tahir. Sige o. Kasi ang contradictions na sinasabi mo, kapatid, napatunayan na yan ng maraming scholar na hindi talaga siya contradiction kundi sa pag-uunawa lang. Napanood mo ba yung mga paglilinaw o wala? Ay napanood ko naman po at napanood ko rin naman yung mga kontra paglilinaw. Lumalabas sa mga kontra paglilinaw kasi na binabali ninyo ng inyong mga scholars di umano ang translation ng Quran. Next na tanong. Next na tanong, Tahir. Tama po, kasi pagdating sa banal na Quran, Arabic kasi ang babalikan natin talaga dyan kung meron tayo hindi maunawaan. Alam mo ba yun o hindi?
Opo, pero meron naman tayong mga tafsir at mga pinagbabatayan ko po ay mga scholar ninyo at hindi namin scholar. Next na tanong. Next na tanong, Tahir. Sige po. Kasi isang punto lang naman tungkol doon sa sinasabi mong hindi alam ang pagkabuo ng sanggol sa sinapupunan. Yun ang uunahin natin. Ano ang pagkaunawa mo, yung kabuuang unawa mo, bro? Kasi maraming bla 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 doon sa mga binabanggit mo kanina. Yung talata lang, yung aya lang na yun tungkol sa embryo muna, buuin mo lang para maunawaan natin. Kung pwede. Ito po, binasa ko po, yan sa aya po yan ay 23:14. Sinasabi dito, then we made the sperm drop into a clinging clot, alaka. Tapos yung alaka naging dead na blood. Tapos naging, we made it, naging lump at naging buto. Tapos yung buto, pinalutan ng, ng laman. Hindi po ganyan ang siyensya. Next na tanong. Next na tanong, Tahir. Yung ayat 12 at 13, bago ang 14, nabasa mo po ba? Hindi pa po. Pero kung may papaliwanag nyo sa amin mamaya, mas maganda. Sige po. Next na tanong, Tahir. Sandali bro. Sige, doon na lang. Sa kanya na yung oras na huli. Okay. I-wave mo na yung oras mo ng pagtatanong. Okay. So, dumako na po tayo sa unang tindig ng negatibo side. Okay, Tahir, ito yung time mo. Sige, start ka na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Abdul Tahir, isa po akong balik Islam. Actually, hindi naman po, hindi ako ganun ka educated pagdating sa kabuuang banal na Quran. Sinangayunan ko lang ang hamon ng ating kapatid na Prophet Sheikh. Kasi sa dami niyang mga binabanggit na salita against sa Islam in general. Ngayon, kung titingnan natin yung kanyang argumento, lahat ng mga yon ay naituwid yan. Kumbaga, hindi yon talaga kasalungatan, walang pagkakamali, nasa pag-uunawa lang ng ating kapatid. Wala ako sa katayuan para itutuwid ko ang lahat ng, kumbaga, ililinaw sa inyo. Yung familiar lang ako kapatid doon sa embryo kasi malinaw doon sa banal na Quran na ang binabanggit ang pagkakabuo ng sanggol mula sa babae isang kromosom, sa lalaki dalawang kromosom. Kaya kung magkakaanak ng babae o lalaki, ang identification niya, ang identificatory nasa manggagaling sa similya ng lalaki. Malinaw yon sa banal na Quran and it was proven right by science. Ay yung mga binabanggit mong sequencing, totoo lahat yan at na-prove yan sa science. Kaya malinaw na pag hinanapan mo ng kamalian talaga, yung hanap mo ay mali, mali talaga ang makukuha mo, mapupulot mo. Tinatanong kita kung sinangguni mo sa Arabic. Kasi po mga kapatid, alam natin na yung Quran, ang original form niya ay Arabic. Hindi po natin siya pwedeng husgahan sa pamamagitan lang ng mga salin. Yun lang ang maibabahagi ko sa iyo, kapatid na Sheikh. Kung ang hangad mo ay para siraan ang Islam dahil doon sa mga pinagsasabi mo, ang masasabi ko sa iyo kapatid, linawin mo lang yung yung source mo, dahil nga puro salin lang yung mga tafsir,
May mga tafsir kasi na hindi natin tanggap. Ang Okay, Bro Tahir, patuloy. Ayun, tuloy natin. Bumabagsak yung signal ko, bro. Ngayon, ang banal na Quran, ito'y sa Surat Al-Maida, chapter ayah 46 to 48, makikita nyo dyan ang pagbigay ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang konfirmasyon sa Torah at Injil. Ang ayah 46 dyan ay tumutukoy sa pagbibigay ng Torah kay Moses alayhisalam at Injil kay Jesus alayhisalam bilang confirmatory doon sa Torah. So ibig sabihin, yung Injil ay kinukumpirma ang Torah, ang Quran naman kinukumpirma ang Torah at ang Injil. Ngayon, tinanong kita kung sumasang-ayon ka kay Allah bilang Diyos. Sabi mo ay hindi. Kaya pinunto ko yun, kapatid, kasi walang silbi yung argumento mo kung hindi ka naman naniniwala na ang nagbigay ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mismong Diyos. So doon pa lang sa punto na yon, kapatid, wala nang saysay ang argumento mo. Kasi nga hindi ka naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang Diyos. Ngayon, ililinaw ko sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan doon yung maging pundasyon mo, kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, maraming pagpapakilala sa Kanya na aayon sa pagpapakilala din sa kinikilalang Diyos ng mga Kristiyano. Kaya mali na akalain mong ibang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. So siguro doon pa lang, yun kasi ang pinakapundasyon ng argumento mo, kapatid. Kung nakuha mo yung punto ko, walang silbi yung argumento mo na ang banal na Quran ay nanggagaling sa Diyos. Kasi nga hindi mo pinaniniwala ang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Old Testament, sa Bible, sa Exodus 3:6 ay binanggit na ng Diyos na nagpakilala kay Moses alayhisalam na siya ang Diyos ng kanyang godfathers, si Abraham, Isaac, Ishmael at Jacob. Gayon din sa New Testament, sa Mateo, binanggit din doon ng Diyos na kinikilala ni Jesus alayhisalam na siya ang Diyos ni Abraham, Ismael, Isaac at ni Jacob. Ganon din, kapatid, sa banal na Quran, nagpakilala ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Diyos ni Abraham, Ismael, Isaac at Jacob, maging Diyos ni Moses at ni Isa alayhisalam. Kaya dapat doon muna kumbinsihin mo yung sarili mo na ang gumawa ng Quran ay ang mismong Diyos na kinikilala rin ng mga Kristiyano. O hindi gumawa, yung nagbigay ng Quran, nagpahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mismong Diyos na siyang kinikilala rin ng mga Kristiyano. Kasi pare-pareho tayong Kristiyano, Muslim, ay Kristiyano, Islam, at ang Judaism, pare-pareho tayong Abrahamic na reliyon. Kaya pare-pareho tayong nagmula sa angkan ni Abraham. Yung pananampalataya natin nakaangkla sa pananampalataya ni Abraham. Kaya pag pinaniwalaan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ring Diyos na kinikilala ninyong mga Kristiyano at kinikilala ng mga kapatid nating Judaismo, ay doon pa lang paniniwalaan mo na ang Quran ay galing talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, galing talaga sa Diyos na siyang kinikilala mo. Kung ano man ang mga kamalian sa Quran na natuklasan mo, na nakita mo, yung iba ay binanggit mo kanina, hindi ko
hindi ko na yon tatalakayin. Kasi doon ang pinakamahalaga, kapatid. Paniwalaan mo muna na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang Diyos. Hindi pwedeng temporaryo ang paniniwala, kapatid. Kailangan pag maniwala ka, pag hindi, hindi. Hindi pwedeng paasahin ng Diyos. Hindi pwedeng paasahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Piking emosyon, piking paniniwala, piking paasa, hindi yon katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon, bilang finalidad sa tindig ko sa iyo, sa sagot ko sa iyo, kapatid, unahin mong tuklasin sa sarili mo kung ang gumawa ba ng Quran, kung ang nagbigay ba ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Diyos nga ba o hindi. Hindi base lang doon sa mga kamaliang nakikita mo. Kasi ikay tao lang din kagaya ko na nakakatuklas ng mga kamalian sa titik at sa pagsulat at sa paggawa. Ang kabuuang Quran ang mahalaga, kapatid. Ang kabuuang Quran na siyang ginagamit na gabay ng kulang-kulang 2 bilyong Muslim sa buong mundo, na pinamamali lang ng isang ordinaryong tao na katulad ko, katulad mo. Kaya ang mahalaga mong magiging assignment, kapatid, tuklasin mo ng maigi muna kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya bang Diyos, at doon pag napaniwala mo yung sarili mo ng lubos, hindi temporaryo, na siya nga ang Diyos, siguro mawawala na sa pag-iisip mo ang kaisipang hindi Diyos ang gumawa o ang nag-alay, naghandog, nagpahayag ng Quran. Yung mga kamalian na sinasabi mo, kapatid, ano lang yan, sa mata lang natin yan at sa pag-iisip natin. Totoong hindi nagkakamali ang Diyos. Bakit ang Diyos mo ba sa Christianity nagkakamali? Di ba hindi rin? Wassalamualaikum. Okay, time's up. Okay, tapos na ang unang tindigan ng bawat panig. At ngayon dadako tayo sa cross-examination. Pero bago yan ay alang-alang doon sa mga nag-tune in pala ngayon ay itong debate na to ay sa panig po ng Born Again ay tinitindigan ni Prophet Yahid, at sa panig ng Islam ay tinitindigan ni Tahir. Okay? Prophet Yahid, ready ka na ba? Ako po ako, Christian po ako, lahat. So Christian. I don't belong to any sect. Okay. Although pwede akong born again, pwede akong Catholic. Para lang naman yan. Okay, Christian si Yahid. Okay. So, ready ka na ba, Prophet Yahid? Yep, ready na po. Okay. Okay. Start. Okay, Tahir. So, Tahir, alam mo ba yung Surah An-Nisa, Aya 82? Oo, hindi. Kapatid, sinabi ko sa iyo kanina, hindi ako ganun ka Moderator? Excuse na po. Ano po yung objection? categorical. Sumagot muna siya ng oo, hindi. Saka siya magpaliwanag. Yun lang naman po. Sige. Okay, Ano ulit yung tanong? Okay. Tahir, bawat panig po, pagka categorical po ang questions, sumagot Sige. po muna ng categorical tapos bago po ang paliwanag. Sige po. Sige. Pakiulit Sige. po ang tanong, Prophet Yahid. Tahir, nabasa mo na ba yung Surah An-Nisa, Aya 82? Oo o hindi? Marahil nabasa ko na, bro, pero hindi ko ganun ka-alala. Oo. Marahil, maybe. In between oo at hindi. Marahil nabasa ko na, pero hindi ko ganun ka-alala. Kasi nga sabi ko sa iyo, hindi ako ganun ka-literate sa banal na Quran. Pero kung alam mo kung anong nilalaman, pwede mong ibahagi sa akin at pag-usapan natin. Next question. Okay. Next question po. Sa Surah An-Nisa, Aya 82, sumasang-ayon ka ba sa nakasulat dyan o hindi? Well, sabi ko sa iyo, kapatid, sasang-ayunan kita kung ang nakasulat ay kung ang pagkabigkas mo ay ayon talaga sa pagkasulat sa Quran. Pero kung may mababago ka doon, hindi ko sasang-ayunan. Sabi ko sa iyo, hindi ako ganun ka-literate pag binigyan mo ako ng aya. Except kung bigyan mo ako ng pagkakataong magbuklat ng Quran,
Kung alam mo kung ano yung nilalaman, para hindi tayo magtagal at paulit-ulit, basahin mo na lang at magtanong ka kung ano yung ibig sabihin o anong kalituhan na meron. Moderator. Ano yung objection, Yahed? Wag niya sana akong tuturuan paano magtanong. Debate po ito, no? Tuturuan ko lang siya paano magtanong. Kaya at sumagot. Okay, objection is granted. Tahir, ang trabaho lang po kayo ni Yahed ay tanungin po kayo at ang trabaho niyo po ay sagutin niyo lang po ang kanyang katanungan. Sige po, pakiulit ang tanong. So, Tahir, sumasang-ayon ka ba sa Surah An-Nisa aya 82? Oo, hindi. Marahil kapatid, maybe. Kung sinasabi mong marahil, ibig sabihin ba nito ay nag-aalinlangan ka sa nakasulat sa Surah An-Nisa aya 82? Oo, hindi. Mag-aalinlangan ako, sabi ko nga sa'yo kanina, mag-aalinlangan ako depende sa pagkasabi mo kung ano yung nilalaman na nababasa mo. Kaya marahil ang sagot ko dahil kung babasahin natin, sasang-ayunan ko yan 100%. Pero kung bibigkasin mo lang doon yung kalituhan mo, hindi ako sasang-ayon. Kaya nasa gitna ako. Okay, next question. Ito ang sunod na tanong. Dito sa Surah An-Nisa aya 82, ang nakasulat dito ay, kung ang Biblia ay walang mali, ito ay salita ni Allah. Sumasang-ayon ka ba dito? Oo, hindi. Tahir, pakisagot ng tanong. Mag-unmute ka. Ay, sorry. Tahir, Sorry. Ito yung sagot ko kapatid. Sasangayon ako kung buong nakasulat sa Quran ang babasahin mo, bibigkasin mo. Pero kung yung kapraso lang ang moderator. bibigkasin mo, hindi ako sasangayon. Objection. Ano yan? Ano yung objection? Ang pinanggit ko, ang nakasulat, may sinabi ako, ang sumasang-ayon ka ba sa nakasulat sa Surah An-Nisa aya 82? Sabi ko, na ang Biblia kung ang Biblia ay totoo, ito ay salita ni Allah. Sumasang-ayon ka ba? Yun lang naman, hindi ko sinasabing Quran o etc. Ito babasahin ng buong Quran. Okay, time moderator. Okay, Tahir, narinig niyo po. Pakiulit lang ang tanong kay Tahir para maliwanag sa kanya. Sige, pakiulit ang tanong, Yahed. Okay, i-rephrase ko na lang po yung tanong. Okay, Tahir. Sa nakasulat sa Surah An-Nisa aya 82, sinasabi dito na kung ang Biblia ay panay tama, ito ay salita ni Allah. Sumasang-ayon ka ba dito? Oo, hindi. Sasangayon ako kapatid kung buong nakasulat sa aya ang babasahin mo. Pero kung yung kapraso lang, hindi ako sasangayon. So, ilinawin ko yung tanong. Sumasang-ayon ka ba sa nakasulat sa 4:82 na kung ang Biblia ay panay tama, ito ay salita ni Allah? O hindi? Hindi ganon kaiksi ang sulat sa Quran kapatid, kaya hindi ko sasangayunan yung binibigkas mo. Pero kung yung buong sulat sa chapter 4 verse 82, Al-Nisa 82, sasangayon ako. Okay. Okay, sunod na sabi tanong. sabi mo hindi mo kabisado ang Surah An-Nisa aya 82. Ngayon, kung papalitan ko ang Biblia nito, ang salitang Biblia dito ng Quran, kung ang Biblia ay panay tama, ito ay sa Allah, sumasang-ayon ka ba? Tahir, sagot Yes. sa tanong. Kung ayaw mong basahin ang buong verse 82 kapatid, babasahin ko para. Moderator, hindi po yan ang tanong. Sa mga Okay, ano yung hindi ano? lang Okay, tanong ko, kung papalitan ang sinabi ko kanina sa 482 ng Quran, na yung Biblia ng Quran, na ito ay panay tama, ito ay salita ni Allah, sumasang-ayon ba siya? O at hindi lang muna, sa kanya siya magpaliwanag. Hindi marunong makipag-debate, Okay. hamon ng hamon. Okay, objection is granted. At Tahir, ang tanong ay categorical lang po muna, tapos bago magpaliwanag. Pakiulit po ng tanong, Yahed.
Ito po ang tanong. Ulitin ko po ang tanong, ha? Kung papalitan ko ang salita, yung kasalang binanggit ko, mula Biblia hanggang Quran, ang Quran, at sinasabi to, kung ang Quran ay panay tama, ito, sinasang-ayunan mo ba na ito ay salita ni Allah? O at hindi lang naman sa magpaliwanag? Walang Biblia na nakasulat sa banal na Quran, kapatid. Marahil Torah at Injil ang nababasa mo. Kung Torah at Injil na hindi na bago, sasangayon ako. Tama yan. Okay, Okay. sunod na tanong. Kung mabasa ko dito na iba yung binanggit ko, aaminin mo ba na nagkamali ka sa una mong sagot o hindi? Tahir, pakisagot ang tanong. Kapatid na ano, ang pinupunto moderator, mo ba, hindi yata marunong sumagot. Hindi yata marunong hinuhuli mo yung kaalaman ko Moderator, sa Sandali, time moderator time. Yahid, patapusin muna natin ang kanyang sagot. Sige, pakitsagot sa tanong ni Yahid, Sir. Ang nakasulat kasi dyan sa ayan na yan, Quran, hindi naman Bible eh. Kaya minali niya sinadya niyang maliin yung binanggit niya kanina para hulihin ang kanyang kausap. Okay, sunod na tanong, Yahid. So lumalabas nung sinasumasagot ka kanina, hindi mo alam kung ano ang nakasulat o hindi. May pag-aamin na ako kanina sa iyo, kapatid. Ang sagot ko ay marahil. Kasi sabi ko, kung ang buong nakasulat sa Quran ang binabanggit mo, sasang-ayon ako. Pero kung yung kaprasong sinasabi mo lang na siguradong panghuhuli lamang sa iyong kausap, hindi ako sasang-ayon. Okay, next na tanong. Okay. Sa surah ni Safarin, aya 82, binabanggit ba dyan na kung ang Quran ay may mali o ay maraming mali, ito ay hindi galing kay Allah, oo o hindi? Kita sagot sa tanong. Oo, kapatid. Okay. So sumasang-ayon ka na kapag ito ay may maraming mali, ito ay hindi galing kay Allah? Sagot sa tanong, Tahir. Actually sinabi ko na yan kanina, kapatid, na kung ang kamalian ay nanggagaling lang sa ating mata, Hindi marunong sumagot. kulang yan. Okay, kung may objections ka, Hindi, okay na po. excuse lang po. Para hindi na tumigil. Sige po. Okay. Wala na pa akong Sige, objection. next. Okay, next na tanong. Alam mo ba kung paano nalikha ang daigdig ayon sa Quran, Tahir? Oo, hindi. Alam po, alam. Okay. Sabi Okay, mo, next na alam tanong. mo. Sabi mo, alam mo. Sa Surah Al-Baqarah, ayat 29 at sa Surah 41, ayat 9 hanggang 12. Ano ang naunang nilikha ni Allah dyan? Ang langit o ang mundo? Pakisagot ang tanong, Tahir. Sandali, babalikan ko. Kapatid, may pag-aamin na ako sa iyo kanina, hindi ako ganun ka-literate sa Quran, ano. Kaya kung ang pinupunto mo lang ay sukatin ang kaalaman ko sa Quran, tapos na tayo dyan, inamin ko na sa iyo. Oh, Hindi namin ikakahiya yan kasi hindi naman ako talaga literado sa banal na Quran. At hindi ko ikinakahiyang aminin yan sa harapan mo. okay, wave ko na. Next na tanong. Wave ko na. Moderator. Okay, Ayoko doon na makipaglaro. natatapos. Okay, at i-wave na ni Yahid ang oras niya sa pagtatanong. So, tatatapos na po tayo sa unang tindig. So, dumako na po tayo sa pangalawang tindig. So, Parang ayoko na yatang magpangalawang tindig. i-wave mo na ang time mo. I-wave ko na lang. Wala pong kwenta. Alang-alang na lang sa
nakikinig sa atin ngayon para pakinabangan naman nila tong ano. Sige po. Sige po. Sige Kasi po. kung magwe-wave ka ng time mo, pagbibigyan namin si Tahir na magsalita hanggang matapos ang time. Sige po. Sige, magbibigay lang ako ng ibang konti. Okay, sige. Ngayon, mag-start ng time mo. 7 minuto para sa iyong pangalawang tindig. Okay? Okay po. Start now. Maraming salamat po. Lumalabas dito na yung ating katunggal ay hindi po nakapaganda. So, dadalhin ko na po. Ang Quran po ay hindi salita ng Allah dyan. Sa papanong paraan ng pagpapahayag kay Muhammad. Marami pong mga dokumento na Islamiko na hindi rin sa atin na talagang ang may pagkukulang o hindi katanggap-tanggap na karakteristik ni Muhammad. Alam kasi natin na ang Quran ay pinahayag kay Muhammad sa pamamagitan ni Jibril. Mababasa yan sa Sahih al-Bukhari 4955, 4956. Kung bubusisiin kasi natin yung kredibilidad ni Muhammad, kung pagkakatiwalaan ba siya ng salita ni Allah. Unang-una po, walang nakakita o nakarinig sa sinabi ni Muhammad sa revelasyon ng Quran kung hindi si Muhammad lamang. Sa dalawang hadis na nabanggit, sa panaginip lang. Kaya naman, minsan naman, tunog ng batingaw o yung bell, kling, 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 ganun. At minsan naman daw, yung hugis tao. Minsan yun nga, yung sinasabi na si Jibril. Yan daw. Okay po. Kinakausap ni Jibril si Muhammad sa pamamagitan ng panaginip. Una yan, panaginip. Next is yung batingaw o bell, yung parang bibenta ka ng ice cream. Pangatlo, hugis tao. Mababasa yan sa Sahih al-Baqarah 3215. Sa Sunan an-Nasai 5222, Mishkat, Sunan an-Nasai, etc. Marami po yan. Pangalawa, nakukulam po si Muhammad. Biruin nyo yung Quran na kung saan pinahayag. Nakukulam yung pinagpahayagan. Mababasa yan sa Al-Bukhari 3175, 3268, Mishkat Al-Masabi 5893, Al-Bukhari 6391. At alam nyo naman po, ang pangkukulam ay isang uri ng black magic. Galing din, kanino? Kay Allah. Sa pamamagitan ng mga anghel nino na sino? Harut at Marut. Mababasa yan sa Surah Al-Baqarah 102. Pag binasa mo yung tafsir ni Al-Tabari, nahak ni Satanas yung revelasyon ni Harut at Marut. Para temptation lang daw para paghiwalayin ang mag-asawa. Pangatlo, walang buong manuscript ang Quran na lagi nilang pinagyayabang. Wala po. Walang buo. Ilang piraso pa lang. At yung mga piraso na yon, hindi po katulad ng Quran ngayon. Wala pong buo sila. Yung sinasabi lang that by that, word by word, hindi po yan katulad ngayon. Kahit sinong Muslim na scholar sa buong mundo, kapag pinabasa natin, hindi nila yan mababasa. Okay po. Kahit yung Birmingham manuscript na lang, kahit sino po dyan, hindi yan mababasa, hindi yan maintindihan. Sino makakaintindi niyan nung nakakaintindi ng Syriac? Mababasa rin sa 8118 na ang Quran ay salita ni Muhammad, hindi po ni Allah. Kapag pinuntahan natin sa 8118, ang nakasulat dito sa 8118, that the Quran is the word of the honorable, angelic, mighty messenger. Salita lang pala ito ni Muhammad. Hindi po ito salita ni Allah o ni Jibril. So, gawa-gawa lang yan. Panglima, sa 8125, may sinasabi dyan na kumausap kay Muhammad. Sino? Ayon na rin sa paliwanag ng tafsir ni Al-Qurtubi. Sino yung kausap ni Muhammad dyan na nag-aanyong tao? Puting demonyo. Ito mababasa. Ata said, he means the white devil who used to come to the prophet, peace and blessing be upon him, in the form of Gabriel, wanting to tempt him. So yan po yung sumakal kay Muhammad. Pero inyo, mayroon palang puting demonyo. Puting demonyo. So yan yung katangian. Dito ba
Sa pinagrevealan pa naman ng Quran, diyan mo ba malalaman na siya ay sa Diyos? Hindi. Characteristics pa lang ni Muhammad, kredibilidad ni Muhammad, hindi makikita po dyan. Hindi po ito sa akin galing. Galing ito sa inyong mga scholars. Hindi pa namin scholars. Okay po? Hindi namin scholars. Ginagamit lang namin ang internet. Ito ay galing sa inyong mga websites na pinosti rin ninyo. Hindi po sa amin. So, hindi po ako galit sa inyo. Pinapakita ko lang. Pag-aralan nyo din naman ito. So, ulitin ko po ang aking punto. Ang Quran na hindi kay Allah o sa Diyos. Dahil bakit? Yung karakteristik ni Muhammad. Paano? Paraan ng pagpapahayag kay Muhammad. Nakukulam si Muhammad. Walang buong manuscript ang Quran. Salita Muhammad lamang na sa Quran. At ayon na rin sa paliwanag sa panglimapang ay sa paliwanag ni Al-Qutubi sa 81:825. Si Muhammad, kinausap siya ng puting demonyo. So, demonyo po ang kumausap kay Muhammad. So, yan na po ang aking stand. Pangalawang stand. Thank you. Okay po, ngunit na po ang oras ng ni Ahed. So, dumako na po tayo sa pagtatanong. Meron po kayo Tahir ng 10 minuto para mag-cross-examine kay Yahid. So, handa na po ba kayo? Okay. Again kapatid, ulitin ko lang yung tanong ko kanina. Naniniwala ka ba na si Allah ay Diyos? Ay, oo, Diyos nyo yan. Diyos yung mga Muslim. Pero iba sa Diyos mo? Oo, hindi. Ay, iba. Opo, iba. Oo. Ibang-iba ang Diyos namin sa inyong Diyos. Next po na tanong. Next na tanong. Yung mga pinagbabanggit mo na mga aya, pati mga galing sa mga references mo, inaamin mo na hindi lahat yun ang binabasa mo, pinagpuputol-putol mo lang. Ay, binabasa ko po ang mga konteksto. Opo, para mapabilis ang aking pagsasalita. Binanggit ko na lang yung numero. Okay po? Kung binanggit ko yung numero, bahala ka na bro. Pag-aralan mo yung libro mo, para alamin mo kung ang konteksto nito. Next na tanong. Next na tanong. Yeah. Tahir? Sige. Alam mo, maganda sana magtanong ng marami kaso doon sa unang wala kasi siyang basis para sabihin hindi salita ng Diyos ang Quran kasi nga hindi naman siya naniniwala na si Allah ay Diyos. So magpapahayag na lang ako bro. Tama na yung oras. So, i-wave mo na yung oras mo sa pagtatanong sa makatuwid. Tama ba ako? Sige bro, pasensya sa mga nanonood. Sige bro. Papahayag ko na lang. So, okay. Natapos na po ang tindig ni Yahid. At ngayon, sa panig naman ni Tahir sa mga kapatid nating Islam, ay meron po kayong 7 segundo, 7 minuto para ilatag ang pangalawa niyong tindig. Sige po. Bismillahirrahmanirrahim. Ganito kasi yan kapatid, para ka bang yung simple analogy, bibili ka ng motor na Honda, ang hahanapin mong motor Honda, pero hindi ka naman naniniwalang mayroong kumpanya ng Honda na may kakayahang gumawa ng motor. Hinahamon mo akong patunayan mo na ang Quran ay hindi salita ng Diyos. Hindi ka naman naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya nagpahayag ng Quran ay Diyos. Anong silbi ng hamon mo? Kaya nga kita sinangayunan dahil gusto kong marinig mula sa iyo na naniniwala kang si Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos. Diyos, sinasabi mo Diyos naming mga Muslim. Mali. Doon pa lang kapatid, mali ka na eh. Kasi hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi yan Diyos lang ng mga Muslim. Sinabi ko kanina sa una kong pahayag na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos ng buong sangkatauhan. Kristiyano ka man, Hudiyo ka man, Muslim ka man, o kahit mga non-believers ka man, ang Allah subhanahu wa ta'ala siyang Diyos ng lahat sa buong mundo. Hirabil al-Amin. Rabi al-Amin. Kaya doon pa lang kapatid, anong silbi
yung saysay ka, hindi kita pinapatulan diyan sa mga pagmamali mo sa nilalaman ng Quran kasi walang saysay. Kahit gaano kaganda pa yung mababasa mo diyan, hindi mo rin yan paniniwalaan kahit papaliwanagan kita. Hindi mo rin paniniwalaan galing sa Diyos yan. Kasi unang-una, hindi ka naniniwala na ang nagbigay niyan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Diyos. Anong silbi? Di ba? Kaya sa susunod pagka nagyaya ka ng talakayan, kapatid, tiyakin mo yung daan. Kung may basis ba yung paghahamon mo. Kung sana inamin mo na naniniwala ka rin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isang Diyos nating lahat, maganda sana yung naging usapan. Doon pa lang, para sa paningin ko at ito'y tindig ko, walang silbi ang usapin dahil hindi ka naniniwala. Doon pa lang, pwedeng sabihin mo, ang Quran ay hindi salita ng Diyos pagkat ang Allah ay hindi Diyos, period. Hanggang doon ka lang sana. Huwag mo nang mamaliin lahat ng nilalaman sa loob ng Quran. Unang-una, Arabiko ang nakasulat diyan. Kung ang binagbasihan mo yung mga salin lang at malinaw sa aral sa Islam, kapag ka may hindi ka naunawaan sa mga salin, kahit anong salin, kahit sinong scholar ang nagsalin, bumalik ka sa original niyang anyo, ang Arabic. Kaya kanina tinanong kita kung nirefer mo yan sa mga eksperto sa Arabikong lingwahe. Kasi ang Arabikong lingwahe, mayamang lingwahe yan, mayamang literatura yan. Hindi basta-basta ang pag-unawa dyan. Ngayon kung ang salin, natural magkakaiba-iba yan. Ako lang may dalawang Quran ako na magkaiba ang nagsalin, may mga magkakaibang laman doon. Pero pag binalikan mo yung Arabic, walang pagkakamali, walang salungatan, wala lahat yung kalituhang na nakuha mo. Kaya hindi ko papatulan yung mga pagmamali mo dyan, kapatid, pasensya na. Dahil unang-una, hindi ko naman obligasyon dito na itayo kung ang Quran ay galing sa Diyos, pero itinutuwid ko lang yung topic na pinili mo. Walang basis ang topic na pinili mo, kapatid. Akala ko kasi naniniwala ka na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos nating lahat. Ngayon kung sa susunod, kung hindi ka pa na uuyam sa ako, pwede tayong mag-usap uli, parehong topic, pero aminin mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos nating lahat. Para maganda yung usapan. Pagdating doon, siguro, mas maipapaunawa ko sa'yo ang mga bagay na minamali mo. Hindi mo rin matatanggap, kapatid At pasintabi sa mga nanonood, lahat naman ng mga nanonood ay nagbabasa rin. Alam din nila, yung nakakaunawa sa Quran, alam nila kung mali o tama yung pinagsasabi mo. At yung mga kasamahan mo na hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam din nila kung tama at mali ang pinagsasabi mo. So hanggang doon lang, salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, ay winave niya na yung 1 minuto at kalahati na oras. At natapos na ang pangalawang tindig. So dumako na po tayo sa pagtatanong. Yahid, ready ka na ba? Meron po ikaw 10 minutong pagtatanong. Sige po. Okay, Tahir, tanong ko, sa paniniwala mo ang Diyos ng mga Kristiyano at Diyos ng Islam ay iisa lang? Oo, hindi? Oo. Next question. Okay. Sinabi ko yan kanina, Next kapatid, question. walang bungad. Okay, kung naniniwala ka na pares tayo ng Diyos, ang Diyos namin ay may anak. Naniniwala ka ba na si Allah ay mayroong anak? O hindi? Hindi ako naniniwalang mayroong anak ang Allah. Pati ang Diyos ninyo, hindi ako naniniwalang mayroong anak. Kamalian ninyo yan, kapatid. Mali kayo ng paniniwala. Ngayon, sinasabi mo na ang inyong Diyos
ay walang anak. Pero kami ay naniniwala kami na ang Diyos namin ay may anak. Kung hindi magkaparehas na yung isa ay may anak at yung isa ay walang anak, parehas ba na Diyos? Parehas bang Diyos yon? Oo, hindi. Ang Diyos ng Kristiyano at Judaismo, pareho lang ng Diyos ng Islam. Ang nagkamali kayo sa pag-aakalang ang Diyos na siyang tinawag ninyong Diyos Ama ay mayroong anak. Okay, next na tanong. So, saan ang tamang sagot mo? Ang Diyos ay ng Kristiyano ay may anak? O ang Diyos ng Kristiyano ay walang anak? Ang Diyos ng Kristiyano ay walang anak physically. Alam mo yon, yung physical na anak, wala. Pero kung anak, by respect, meron, marami. Lahat ng nananampalataya sa Diyos ay itinuring niyang anak ng Diyos. Pero hindi yon anak na physical na anak. Sa Islam naman, naniniwala rin kami na ang lahat ng nananampalataya ay by respect, alipin ng Allah or anak ng Allah or whatsoever na itawag mo, pero hindi siya physical na anak. Kaya inaalis yan sa attribute ng Allah sa pananampalatayang Islam upang hindi magdulot ng kalituhan. Okay, sunod na tanong. Yahid. O, sabi mo ay walang physical. Ano pa ang ibang anak na maituturing si Allah kung hindi physical? Anak by respect, kapatid. Anak by respect. Parang ikaw, yung kapitbahay mo, anak ng kapitbahay mo, tawagin mo ring anak. Yun ang anak by respect. Hindi siya biological na anak, hindi physical na anak. Hindi bigatin. Hindi bigatin son, bigatin daughter, hindi. Okay, sabi mo anak by respect. May alam ka bang dokumento o referensya sa Quran, Hadith, Tafsir, Sunnah o Sirat na nagsasabing merong anak by respect si Allah? Meron o wala? Sinabi ko nga sa iyo, kapatid, kanina na kung ituring ang alipin ng Allah, pwede ring ituring anak ng Allah by Moderator. respect. Objection. Pero hindi siya, kaya inalis yan sa pananampalatayang Islam upang hindi makadulot ng Sandali lang, kalituhan. Tahir. Mayroong objection. Anong objection? Moderator, sabi ko lang naman. Categorical kasing tanong. Meron at wala lang naman eh. Okay. Categorical ang... Yung nga ulit yan, merong reference, merong nakasurat. Sandali, time moderator. Categorical Ano ang, ulit yan? ang tanong. Pakiulit po ng tanong, Yahid, para marinig ni Tahir. Pakiulit po. Okay, sabi mo kanina, may binanggit kang anak by respect. Meron ka bang maipapakitang dokumento sa Quran, Hadith, Tafsir, Sirat, Sunnah, okay, na nagsasabing may anak by respect si Allah? Meron o wala? Wala nga, kapatid, kasi sabi ko sa iyo, hindi yan kinonsidera sa pananampalatayang Islam ang attribute na Father sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang hindi makadulot ng kalituhan. Kaya wala sa attribute, sa 99 attributes of Allah, hindi dyan kabilang ang pagiging ama, pagiging father. Kaya walang mababasa tungkol dyan kasi nga wala yan, inalis yan. Okay, sunod na tanong, Yahid. Kung gayon walang mababasa, ibig ba nitong sabihin ikaw ay gumagawa lamang ng tahi-tahing kwento sa pagsagot mo kanina, oo o hindi? Ang sinasabi ko, kapatid, pwedeng ihalin tulad. Hindi yung sabi ko na yun ang tawag. Ang sabi ko, pwedeng ihalin tulad. Hinalin tulad ko nga sa anak ng kapitbahay mo eh. Moderator. Okay, ano yung Alam mo objection? naman, ganun pa rin, categorical. Sabi ko, oo at hindi lang naman. Saka siya magpaliwanag. Okay, categorical ang question. Pakisagot lang po muna bago magpaliwanag. Pakiulit po ng tanong, Yahid. Okay, i-rephrase ko na lang ulit para maintindihan mo, Tahir.
Kung gayon, yung sinabi mo kanina na wala kang may papakita, ibig ba nitong sabihin gumagawa ka lang ng tahi-tahing kwento sa pagsasabi mong merong anak by respect si Allah? Meron o wala? Ay, nagsasabi ka ba ng kwento mo lang? Oo, hindi. Yun na lang. Rephrase. Ang sagot ay hindi, kapatid. Kasi nga, hindi yan gawa-gawang kwento. Ang sinabi ko kasi sa iyo kaina, inihalin tulad ko lang. Inihalin tulad para maunawaan mo ang pagiging ama ng Diyos sa Christianity. Parehas lang yan. Sa yung tuturing mo yung anak ng kapitbahay mo bilang anak mo. O yung mga bata sa gilid ng kalsada, anak, halika dito, ito may 5 piso ako pambili mong candy. Itatawag mo anak, pero hindi mo siya biological na anak. Sa Islam, wala ka talaga mababasa. Kasi nga sabi ko sa'yo, wala yan sa attributes ng Allah. 99 attributes meron ng Allah. Wala doon ang salitang father or ama or ab. Wala yan doon. Okay, times up po Upang hindi sa makadulot ng pagpapaliwanag. kalituhan. Moderator time, times up po sa pagpapaliwanag. Meron lang po tayo 1 minute sa pagpapaliwanag. Sunod na tanong, Yahid. Yung sinabi mo ba kanina na wala pala at ito ay yung guni-guni lang, ito ba isang uri ng propaganda o hindi? Hindi rin, kasi hindi ko yan guni-guni. Paghahalin tulad lang yan, kapatid. Walang limit sa paghahalin tulad. Hindi ko sinabing Okay. kapareho sila, pero paghahalin tulad lang. Paghahambing lang. Okay. Sa Islam Ano ba tanong? pinapayagan na ikaw ang magpapaliwanag ng Quran at ng Hadith? Oo o hindi? Kaya nga, kapatid, hindi ko sinasakyan yung mga pagmamali mo sa Quran. Kasi inamin ko at ako'y may pag-aamin kahit sa mga kapatid naming mga ustad, mga guro, na hindi ako ganun ka literate pagdating sa Quran. Kaya hindi ko na naising magpaka-magaling para lang masagot yung katanungan mo. Yung una mong punto lang ang nagpapabigat diyan kasi hindi ka nga naniniwala sa Diyos. Okay. Next na Okay, sunod na tanong. Naniniwala ka ba sa sulat ni Imam Al-Bukhari? Oo o hindi? Again, kung ang tanong mo ay walang laman, paano ko aaminin kung aling sulat doon ang pinapaamin mo sa akin? Ay, Director. Okay. Objection. Oo, hindi Okay. lang naman eh. Naniniwala Okay, ba siya kay Imam Al-Bukhari? Ako lang naman eh. Okay, objection granted. Ang tanong, naniniwala ka ba kay Imam Al-Bukhari? Categorical po ang question, pakisagot lang po at paliwanag. Naniniwala, oo. Okay, sunod na tanong. Alam mo ba yung 4 na kategorya ng hadith? Oo, hindi. Alam din, alam. Ngayong sinabi mo alam mo ang kategorya ng 4 na hadith. Pwede bang banggitin sa amin ang 4 ng kategorya ng hadith? Alam mo yun, kapatid? Ay, wag, moderator, ako pong nagtatanong, wag niyo akong tatanungin. Okay, ano yung objection na muli? Sinatanong ko lang po sa kanya, ako nagtatanong, siya ang sumagot. Hindi siya yung nagtatanong. Okay, para lang sa kalaliwanag ng lahat, pakisagot lang po ng tanong ni Yahid. Pakiulit Yahid ng tanong para marinig ni Tahir. Okay, ito ang Tahir ang sa tanong. Alam mo ba, sabi ko, pwede mo bang banggitin ang 4 na uri ng hadith? Okay, sagot Tahir. Hindi na, kapatid, hindi. Okay, Next hindi na sasagutin. Next question na. Tanong. Okay. Sa Quran naman, tatanungin kita, ano ang tawag sa Arabic ng pagpapawalang bisa ng isang verso? Sagot Tahir. Ano yun, kapatid? Anong pagtawag sa pagpawalang bisa ng isang aya?
Ano Okay, ulit. ang pagpapatawag sa pagpapawalang bisa ng isang aya? Wala namang aya na papawalang bisa, kapatid. Sunod na tanong. Okay, lumalabas hindi mo alam kung anong Arabic ng pagpapawalang bisa. Anong tawag sa pagpapawalang bisa? Oo, hindi. Oo. Kung gayon, bakit ka nakikipagdebate sa akin at naghamon sa akin? Ito ba ay bunga ng iyong kapangasan? Oo, hindi. Relevant, kapatid, pero sinabi ko na yan kanina sa iyo kung bakit ko sinang-ayunan yung hamon mo. Oo, ito hindi lang naman. Ito ay bunga ng kapangasan? Oo, hindi. Hindi siya hindi. Pero sinagot ko na yan kanina kung anong rason bakit ko sinang-ayunan yung paghahamon mo. Okay. So, Okay, next na tanong. ito ang tanong. Makikipagdebate ka pa ba sa akin na katulad ng ganito sa susunod o hindi? Sinabi ko Sagot tayo? Oo, sinabi ko sa iyo yan kanina. Basta ang paksa na pipiliin mo kung ikaw ang maghamon, yung paksa na pareho tayong sasang-ayon. Ako lang ang pwedeng makipaglaban sa paksa na yan, ikaw hindi. Kasi hindi ka naman naniniwala na ang naghandog ng Quran ay Diyos. Okay, Okay, so sunod na tanong. i-wave ko na lang yung kan ko, moderator. Okay, i-wave na ni Yahid ang kanyang time sa pagtatanong. Ngayon dumako na tayo sa tapusin natin to, bro, at Biro lang po. okay. Okay, dako na po tayo sa closing remarks. Ang mauuna ay negative side. Tahir, ikaw ang mauuna sa closing remarks. Sundan ni Yahid. Sige, may time ka sa closing remark, Tahir. Sige nga, kapatid. Bilang panghuli, ganito. Kung sa palagay mo, kapatid, ay iniiwasan ko yung mga tanong mo sa loob ng Quran, totoo yan. Kasi nga, kahit anong paliwanag ko sa'yo dyan, hindi mo rin yan makukuha dahil unang-una, hindi ka nga naniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos. At nang nagtatanong ka tungkol sa pagkakahalintulad o pagkakapareha o pagkakaisa ng Diyos ng Kristiyano at Islam, akala ko'y doon papunta yan sa realisasyon na ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Diyos ng mga Kristiyano ay magiging isa. Pero nauwi pa rin sa pagmamali mo na hindi mo talaga matanggap na ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Diyos na siyang tinuturing ninyong Diyos Ama ay iisa. Kaya walang silbi ang topic, kapatid. Hindi naman Diyos talaga ang gumawa ng Quran para sa iyo dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi Diyos. So anong silbi? Kaya nga mali ang pagpili mo sa topic. Pasensya na. Sumang-ayon lang ako sa hamon mo kasi gusto kong malaman na yung uri ba ng tao na kagaya mo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At napatunayan ko na hindi ka nga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit ano pa man ang kagandahan ng makikita mo sa loob ng banal na Quran, ay mali yan sa paningin mo. Dahil hindi mo tanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo tanggap ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang punto, kapatid. Ngayon, sa hamon mo para sa susunod, walang problema yan. Magkasundo lang tayo sa topic na pag-uusapan natin, yung pareho nating tanggap ang topic para maganda yung magiging talakayan. Ito kasi ikaw lang ang nagbigay ng topic, sinangayunan kita dahil nagandahan ako sa topic actually. Kasi gusto ko ngang marinig sa'yo na tatanggapin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bigo ako dahil hindi mo natanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pinaliwanag ko na ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Diyos ng mga Kristiyano ay isa. Binigyan kita ng verse sa Old Testament, binigyan kita ng verse sa New Testament, at kaparehong aya sa banal na Quran. Isa lang yon. Marami pa ang katulad nun. Meron ang Biblia at Quran na magpapatunay na ang Diyos na sinasabi mong Diyos lamang ng mga Muslim ay siya ring Diyos
ng mga Kristiyano. Iisa lang talaga yan, kapatid. Maniwala ka man sa hindi. Pag natanggap mo yan, balikan natin ang topic na ito. At sigurado ako hindi ka na madidismaya sa kausap mo. Para sa may-ari ng platform, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na sa naging takbo ng usapan dahil ako man ay nadismaya, hindi ko man nagamit ang aking notes. Kasi nga, sa bungad pa lang, dismayado na ako. Sa entrado pa lang, dismayado na ako. Pasensya na. Sa susunod, huwag kayong madala sa akin. Magiging maganda ang usapan kung maganda ang paghahanda. Ito hindi na paghandaan, hindi na kasunduan ng topic kasi siya lang ang gumawa ng topic. Nung mabasa ko yung topic, tinanggap ko naman. Kasi nga dahil sa hangarin ko na matanggap, gusto kong malaman kung tanggap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi niya pala tanggap. Kaya kung nadismaya man kayo, pasensya, sa susunod na pagkakataon, mas makilala niyo si Tahir Padilla. Una nga sana gusto kong tanungin ang ating kapatid kung sino siya, pero wala, kasi wala tayong introduction eh. Kaya hindi nagkaroon ng pagpapakilala. Kasi kailangan na babatikusin mo yung isang bagay, hindi pwedeng magiging marunong ka. Ako man may alam ako sa Quran, hindi ko rin aaminin kung katulad mo lang ang magtatanong sa akin. Kasi hindi mo naman kinikilala ang gumawa ng Quran. So doon pa lang, hindi mo na talaga tanggap na ang Quran ay galing sa Diyos. Dahil hindi mo kinikilala ang nagbigay nito sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bungad lang kapatid ang topic natin eh. Natapos na doon eh. Kaya wala nang saysay yung dulo, yung gitna, wala nang saysay. Bungad pa lang. Wala na. Wala ka nang dapat ipaglaban doon kasi talagang hindi mo tanggap. Talagang para sa iyo, hindi talaga salita ng Diyos ang Quran dahil hindi Diyos ang nagbigay nito kay Propeta Muhammad ayon sa iyo, ayon sa paniniwala mo. Kaya pasensya na sa muli, maraming salamat at sana'y huwag kayong madalang subaybayan ang Tahir Islam at hanggang dito na lang. Sa iyo kapatid na Crooks, maraming salamat at sana sa susunod magiging maganda na ang takbo ng ating talakayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, diba? Okay, salamat Tahir sa iyong huling pagtitindig or pagpapaliwanag. Ngayon, bago po tayo dumako sa kay Yahid, okay po. Huwag po muna kayong umalis pagkatapos ni Yahid para bigyan po natin ng pagkakataon ang mga nasa baba para magtanong po sa inyo ng isang katanungan sa bawat panig po. Okay? Yahid, pagkakataon mo na po sa huling sa remark sa tindig mo. Okay po. Okay, thank you po sa inyo. Salamat sa host, moderator, sa mga nakinig, tsaka kay Tahir. Lahat pong ito ay hindi para sa akin. Nag-aaral po tayo para ipakilala ang katotohanan. Kasi hindi natin may mapapakilala sa kanilang katotohanan ng Diyos. Kung sa paniniwala nila, ang Quran ay salita ng Diyos. Okay po. Kasi sa Quran nila sinasabi diyan na tayo mga Kristiyano ay mga baboy at mga unggoy. Marami pa na papangit, nakaririndi, masasakit at malulupit na pananalita sa Quran. Ilan lang mga yan sa mga binanggit ko bilang pagpapatunay na ang Quran ay hindi salita ng Diyos. Binanggit ko yung mga batayan, ginamit ko yung Quran. So, sasabihin ko lang po, si Tahir po ang naghamon ng debate. So, ayaw ko po sana. So, pinatulan ko na lang. So, siya ang naghamon. So, ako ang pumili ng topic. Yan ang pinili ko. So, pasensya na lang po. Pinapatulan ko siya. Hindi ko naman sana po patulan. Ngayon po, busy din.
this January, dami rin akong oras na nasayang. So, sana, yun, Bro Tahir, nasa susunod po. Kapag maghahamon kayo ng debate, kahit sino man, dapat alamin nyo muna sana kung ano yung topic, ano yung rules, at paano ang paraan ng pagkipag-debate. Kasi po ang debate po ay para malaman natin kung ano ang tingin natin ay totoo. Ikukumbinsi natin ang mga nakikinig, hindi ang sarili natin. Okay po. Lumalabas po, Kuya Tahir, na hindi mo alam ang topic. Ay, balikan natin yung Quran. Yun nga, binagay ko yung mga puntos ko. Mga 5. Unang tindig, 5. Pangalawang tindig, 5. Yung hindi naman nasagot. So, yun na. Yun, pinaka-weakest link po kasi nila is si Muhammad. Gamit ang mga hadith. Kaya ayaw lang tanggapin ang mga hadith at tafsir. Gumamit ako ng mga Quran, di rin naman na nalaman kung sino, kung ano, at paano. Dahil po kasing mali sa Quran, ilan lang yan sa Quran. Binanggit ko ng Quran, hindi alam ni Allah kung paano nabubuo ang bata. Yung kandaw di umano, yung magiging clot o alaka. Yung sperm. Tapos yung alaka, magiging blood clot. Tapos magiging buto, babalutan yung buto ng laman. Hindi po yan ang siyensya. Hindi po ganyan ang siyensya ng biology. So, lumalabas, hindi po yan salita ng Diyos. Gawa-galawa lang, hindi Muhammad. May mga biruin nyo, sumusumpa si yung Diyos dyan. Allah. Sabi niya, sa ngalan ng igos, by the fig, and by the olives. Diyos po ba yan? Susumpa ka sa yung mga nilalang. Kaya nga sinabi ko na, buti nakapag-preno yung nag-invent ng Quran. Baka buti lang, hindi niya sinabing sa ngalan ng saging, ng bayabas, ng kaimito, ng lychee, ng mansanas. So, hindi po yan Quran. Yung Quran yan, hindi yan salita ng Diyos. Gawa-gawa lang ng tao. Ang Quran ito, ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ginawa lang yan ni Muhammad para kontrolin ang utak ng mga Muslim. Sasabihin nila, ito ay salita ni Allah. Subalit, kapag pinag-aaralan natin, basic na pag-aaral pa lang yan malalaman maraming mali. At alam naman natin na kapag yung mga translation nila, English translations, pinabali nila, kinukurap nila. So sila ang talagang nangungurap sa sarili ng libro. Pag tiningnan nyo po yung mga English translations nila, pagpalit-palitin nyo, Sahih International, Yusuf Ali, Khan, Moksin Khan, ay nakaw. Tingnan nyo yung konteksto na iiba. Lalo pa sa yung mga maalam sa Arabic, mga bro. Yung mga kapatid natin ng mga Arab Christians, ay nakaw. Mauulol sila. Bakit? Maraming grammar na mali. Etc. Hindi ko pa nga binanggit buti nga, hindi ko pa binanggit yung iba-ibang pagkamali ng pagkakaiba ng warsh, ng halves, etc. So yun lang po. Wave ko na lang. So congrats na lang Tahir. Thank you sa pagpabibigay na ito. Thank you po. Okay, salamat po doon. Winib na po ni Yahid. Okay, bago po tayo magpaakyat sa mga guest po natin na magtatanong sa bawat panig, magpapasalamat po muna kami sa bumubuo po ng round table sa pagpapagamit po ng inyong bahay sa amin. At especially po kay it is teacher. Salamat bro. So, bro, moderator, tawag di host, pwede po ba tayo magpaakyat para magtatanong sa mga speaker natin? Po, thank you po. Ngayon po ay tutungo tayo sa ating question and answer. Pwede po kayong magtanong sa ating mga debaters ng isang question at isang paglilinaw kung sakasakali ano na hindi nyo naintindihan. Pagkatapos po nun ay ibababa namin kayo para makapagtanong naman ng iba. Kaya nandito po ang unang akyat magtatanong, si Bro Dawood Islam. Okay, back to you, Crocs. No? Okay. Okay, Bro Dawood, kanino po ang inyong katanungan? Kay Yahid. Assalamualaikum Bro Tahir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bro. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, unang tanong ko, one question lang ba ito, moderator? Opo, one question lang po at wala pong Okay. repetitori. Sige po. So ito yung tanong ko sa iyo, Prophet Sheikh Yahid. Yung binasa mo kanina, yan po ba ay tarjuma o mushaf?
Mga musab po yan. O pwede ring tarjuma. Galing po yan sa mga websites Ang tira- ninyo. yung- Binabasa ko lang po. Sinagot ko na po, Bro Dawood. Okay po. Okay po, yun lang po, Bro Dawod. Kita lang po kayo Wala bang mamaya ano, kung wala meron bang pa pong katanungan. Wala po Brother Wood. Wait lang bro Crocs, paliwanagan ko lang. Brother Wood, tsaka sa para sa mga sumusubaybay, ano. Hindi po tayo para makipagtalo kasi tapos na po yung debate, no. Nandito lang po tayo para magtanong at matuto po tayong tumanggap ng sagot. Yun lamang po, marami pong salamat. Salamat Sige, Brother Wood, thank you. po natin. Okay, Victoria, welcome po. Ano pong katanungan niyo po? Kanino po patutungkol yung katanungan niyo po? Good evening. Thank you sa chance. Para po to kita here, yung clarification lang. Sige po. Alright, thank you so much. Sige, tarong po kayo. Based na rin po sa, sa confusions ko. Meron po ba sinabi? So, ewan ko kung okay ito pakiano na lang pa moderator kung malibat to. May sinabi ba si Allah na pumapayag siya na mag-asawa kayo na higit sa isa at sana po mabigay po yung evidence. Thank you. Sige po. Yes po, kapatid, malinaw sa sa chapter 4 Al-Nisa. Ang pagkasabi doon, pwedeng mag-asawa mula sa 2, 3 hanggang 4. Pero po, hindi 'yon ganun-ganun lang. May mga requirements doon na nakasulat din, mayroong prerequisite. Kapag meron ka lahat ng mga requirements, pangangailangan, pwede mong gawin 'yon, pero hindi bilang leisure or para sa pangsarili mong kapanginabangan, kundi bilang obligasyon pagtulong. Yun ang Kung hindi mo naman kaya, ang sabi doon, mas mabuti pang mag-asawa ka na lang ng isa. Okay po, sa tayo sa nagtanong, si Bendieta na naman po ang susunod natin na magtatanong. Sino po ang tatanungin niyo po? Si Balet Tahir po. Okay po, go ahead. Ito po yung tanong kay Tahir, no? Magandang gabi sa bawat isa. Magandang gabi rin po sa bawat dito sa platform na ito. Salamat po sa pagpapap sa akin. Then, ito po yung tanong ko. Sa Quran po ba, nag-asawa po ba ng bata si Muhammad? Ito yung po yung tanong ko. Okay po. Hindi mo po yan mababasa sa Quran, kapatid. Wala po sa Quran yung pag-aasawa Ano ng po ba yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bata. Signal ko? Okay na po, nasagot na ni Tahir. Next, magpapakit po tayo ng isa, panibago. Ako liwa, Jolay, Ayusong, Asuyong. Anino po ang tanong niyo? Assalamualaikum. Kay Brother Prophet Yas. Ano? Oh, Yes po. Yahid. Yus. Oo. Yahid. Okay, go ahead po. Yahid sallallahu alaihi wasallam po. Oo. Brother Yahid, panang ko sa bakit ang ginawa niyong yung debate kwan, tutor po ako sa Quran ay hindi salita ng Diyos. Dapat sana ang aking kwan ipunto talaga. Tanong po kayo, Kulay Tanong Joe. lang po kayo. Tanong po. Kulay Joe. So, tanong lang po. Bakit hindi mo ginamit? Ito ang punto. Bakit hindi niyo ginamit yung salita na yung Allah? Bakit Diyos ang inilagay mo? Ito po ang kasagutan. Unang sa tanong po na yan, tinanggap na muna natin pangsamantala para sa debate na to. Yung Diyos, aka Allah na yan. Masagot po ba? Para lang po matuloy ang debate. At nakita nyo naman ano po ang mga pinagagamit kong mga referensya. Hindi pa ako gumamit ng Biblia, Quran, at Hadith, Tafsir. Opo.
yung batayan ng Quran po na mababasa sa 4:82. Sinasabi kasi diyan na kung ang aklat na ito daw, di mo kung aklat na iyan ay hindi kay Allah, maraming mga kamalian. Thank you po. Okay, salamat po sa nagtanong. Ngayon, susunod na magtatanong si Andel. Sino pong tatanungin niyo, Pwede Andel? na magtanong. Sino pong tatanungin niyo po? Andel. Kanino po ang tanong niyo po, Andel? Si ano po, si Yahid po, kay Yahid. Okay, go ahead. Go ahead po. Ito yung tanong ko kay Yahid. Yahid, lalaban ka ba sa akin ng debate? Same topic o hindi? Ay, oo po. Pwede tayong schedule ulit ng topic. Siguro, pangilang ko na natin to topic to na ganito. Pangalawa na yata to. Sige. So, bibigyan ko ulit ng pagkakataon. Unveil, aka Shunga, aka Ahmad, na makabawi sa pang-anim na yata na pagkakataon. Okay, thank you. Okay, salamat po sa nagtanong. Susunod po natin magtatanong. Kung meron pa pong mga magtatanong, paki-request na lang po dito sa baba. Pagka wala pong nag-request, proceed na po dun sa next na parte ng program natin. Thank you. Okay po, salamat. At wala na siguro magtatanong. Gusto ko lang po pasalamatan muli yung round table at saka sa dalawa nating speaker po na nagpaliwanagan ngayong gabi. Salamat po sa bumubuo na muli ng round table. Salamat ng maraming po. Meron po kayong kayo na po, host, kung may sasabihin po kayo. It is teacher, bro. Marami pong salamat sa ating mga panelists, lalo na dun sa dalawa, si Sheikh Yahid at si Tahir. Croc, salamat, pa-consuelo, 50 coins galing sa akin. At wala pa yata si host. Meron ka rin para bilang pasasalamat doon sa yung ginawang pagmamoderator dito sa ating debate. Huwag ka magsasawa at talagang ganyan ang mag-moderate. Nahirapan ka ba, bro? Hindi naman siguro, Oo, medyo, mukhang sanay na sanay na. Nahirapan ako. Nahirapan ako. So, ganun talaga. At kasama yan, may mga bagay tayong hindi inaasahan pagdating sa debate at malaman na lang natin pag dumating na yung mismong pagkakataon. Ayan. Salamat po sa pagtangkilik sa roundtable. Patuloy po kayo sumubaybay para sa mga susunod na debates. At ngayon po, niluluto po natin, bumaba si Indo. Niluluto po natin yung hamon ni Unveiled dito kay Prophet Sheikh. Crocs, wag ka mo nang bumaba, baka ikaw din ang gusto nila. Next time, i-schedule na po natin yun. It is teacher kasi alam niyo naman tayo. Sige. Ikakasal natin yan. Pero mga Sunday or mga Sunday siguro. Sige. Sige, dito din natin. Tignan natin. Gusto nyo ba dito natin ganapin din sa round table kasi mas Ako, maganda dito na lang. Para kasi hindi wala silang masabi sa ibang kasi baka Christian yun. pag natin Bro Crocs, makausap sila sana ng mabuti at yung may paliwanag sa kanila. Meron akong ano yan? Okay na ba yun? Magbibigyan ng schedule? Mabibigyan ng schedule yan kung wala tayong pag-usapan niyo muna, nandiyan naman si Crocs, kaharap siya kung siya yung gusto niyo ulit na moderator. Pag-usapan niyo kung kailan, tapos kung available ang platform, Naririnig ba ako ng ATS? Dinig bro, Unveiled, medyo lang, mahina lang signal mo siguro kaya delayed. Sige, Adel, pwede ka mumungkahi. Hello, Adel, pwede ka na mumungkahi? Naririnig ba ako? Naririnig ako? Oo.
May ano sana ako, pwede naman siguro mag-propose dito ng ano, 'di ba, ng rules ATS. Pwede naman siguro mag-propose ng rules. Opo, nasa pag-uusap niyo po yan kung sasang-ayunan po ng magkabilang panig, wala pong problema. Oo. Opo, tulad ng tinanggap nating rules mula sa roundtable, iyon ay bago po natin ikinasang debate, ay inilatag muna natin sa ating mga Yung ano sana, yung rules sana na iano ko. Pasensya na medyo delay ako, no? Pero naway pumasok yung rules na ano ko, no? Ang rules na ipipresent ko sana. Opo. Nawawala siya. Siguro host, pakibaba na lang ako. Kung Medyo ano delay man, siguro. Ito sana yung rules, no? Tingnan lang ibigay natin niya kung lang kay papayag sana. So, presentation, tapos presentation ng magkabilang panig, pagkatapos rebuttal sa magkabilang panig, pagkatapos ay cross-examine, pagkatapos ay conclusion. So yung yung cross-examine doon na sa pinaka-last part bago ang conclusion. Okay. So, Presentation, rebuttal, cross-examine, tapos conclusion. So ibig sabihin isang tindigan lang tapos cross-examination tapos closing remark na. Bali bro Crocs, magkasunod na yung presentation, tapos halimbawa presentation ni Shake, tapos presentation ni Unveiled, tapos rebuttal ni Shake, rebuttal ni Unveiled, tsaka pa lang magko-cross. Ganun yung pinopropose ni Unveiled. Tapos Para kahit pagkatapos yung last cross, iba naman, no? So conclusion. kung okay lang sana sa nagmamayari ng ng platform. boring po yan. Pag ganyan. So, Kasi maraming points. Sige, ganito, dahil hindi pumayag, Shake, no? Dahil hindi ka pumayag. Pag-usapan na lang, Crocs, sa sa Messenger o sa PM para tapos balitaan mo kami kung paano mangyayari, schedule at sige. sige. Host, nandiyan ka ba? Thank you. Oo, walang Boring man. po kasi, alam niyo naman po kasi, no? Kasi kapag ganun po, magkasunod na presentation. Mo na lang sila, ayan. Okay, thank you, Shake. Mag-usap na lang tayo, Shake at saka Unveiled. Ako na lang ang kakausap sa inyo dalawa kung ano ang... Sige mga bro, salamat. Assalamualaikum. Salamat bro Tahir. Salamat Shake. Salamat teacher. Ako na po. Ayan, maraming salamat sa lahat. Ganda, sige, pwede mo nang i-close. Thank you. So much everyone. Sige Crocs, no? I-PM. I-ano mo lang ako doon, Brother Crocs, sa Light of Sunna ko na account, doon sa Light of Sunna. Okay bro. Sige bro. Thank you. Usap tayo doon.